Good morning. Isa pa uli, good morning. Okay, nandyan pa ba kayo? Salamat sa Diyos sa pagkakataon ulit na ating mapag-aralan ang kanyang salita. So sa atin pong pagpapatuloy, buksan natin ang ating mga Bibles sa Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Matthew 16, 13 to 17. Basahin natin ito ng sagot-sagutan. Verse 13 says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, Son of the living God." Together, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa kalayaan na meron kami. Salamat din po sa inyong biyaya na patuloy na aming nararanasan, na sa kabila na hindi kami karapat-dapat na magbasa at mag-aral ng inyong salita, ginawan mo kami, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataon. Binigyan mo po, Panginoon, kami ng karapatan para ito'y tingnan upang mas makilala namin ang Panginoon. Kaya Lord, sa amin pong pag-aaral ngayon pong umaga, ang desire ng amin pong puso ay mas makilala pa ng malalim ang amin pong Panginoon. Kaya nawa ito'y ipagkaloob mo sa amin ngayong umaga sa aming pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo na po kami, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po kay Pastor Jim Davis ng Orlando Grace Church, ay meron daw pong 5 different levels of communication, no? May iba-ibang baitang pakikipag-usap natin, ano? At ang unang, sabi niya, ay yung tinatawag na the cliché level o yung pangkaraniwan lang na baitang. Ano bang Tagalog sa ibang Tagalog sa level? Ano? Antas. Okay. Cliché level, no? Or yung pangkaraniwang antas lang or baitang. Ito daw yung tinatawag nila na elevator communication. Alam niyo ba pag nag-uusap kayo sa elevator, anong floor? 'Di ba? Thank you. Diba? Ganun lang. Ang ibig sabihin, wala kang information na binibigay. Pagka cliché level, ang klase ng iyong communication. Ang pangalawa ay tinatawag na fact-sharing level. Ito naman daw ay yung like, anong oras na? Or uulan ba ngayong araw na to? O hindi? So, mga maikli lang na, na pakikipag-usap. At meron tayong mga ganyan na mga kausap, di ba? Yung hindi mo alam kung anong yung sasabihin. So, ang iniisip mo na lang, anong oras na? Yung mga factual na, ng mga trivial na mga information. Then, ang pangatlo daw ay opinion level. Okay? Ito naman yung like, anong team mo? O anong paborito mong team sa PBA or sa NBA? Bakit? Yun, may bakit na. Bakit yan ang paborito mo? So, ano yung opinion mo? No, sa ngayon, no, dito sa atin ay malapit ng eleksyon. So, marami nagtatanong, sinong iboboto mo? Di ba? At pag sinabi mong ito yung kandidato mo, ang sunod ay tatanong, bakit yan? Di ba? Bakit yan ang inyong iboboto? Okay? So, yun daw ang opinion level. So, kahit pa paano, itong 1 to 3 levels ay palalim siya ng palalim. Diba? Pero yung number 4, ang sabi ng pastor na ito, malayo ang level na to compared dito sa 1 to 3. Kasi, ito daw level na ito ay emotional level na. Ano pong pinag-uusapan pagka nandito ka na sa level na ito, emotional level? Ito na yung sinishare mo, yung mga pangarap mo sa buhay. No? Yung mga takot mo, yung mga kinakatakutan mo, at yung pag-asa mo, o yung mga inaasahan mo sa buhay. So pagka meron ka ng tao na ganito ang usapan nyo parati, ang ibig sabihin, lumalalim na yung inyong
relationship, no? Gumaganda na ang inyong communication. Pero meron daw, kumbaga, pinakamaganda na level, no? Pinakamaayos na level. At ito yung tinatawag na transparency level. Dito, pinapakilala mo na kung sino ka, no? Ano ang background mo? Ano yung ayaw mo? Ano yung gusto mo? No? Anong gusto mong kainin? No? Ano ang ayaw mo? No? Saan mo gustong pumunta? Ano yung mga nai-enjoy mong mga bagay sa buhay? Ano yung mga gusto mong panoodin? No? So, ito po yung 5 different levels daw ng communication. Nasaan kayo dito? Sa mga kausap ninyo, nakakausap ninyo. Ang sabi ng pastor na ito, 85% daw ng mga magkakaibigan at saka mag-asawa ay hanggang 3 lang. 1 to 3. No? Okay? 85%. So, kung hindi kayo naniniwala dito, hindi kayo kasama sa 85%. Nandun kayo sa 15%. No? Pero, based sa observation, 85% daw ng mga magkakaibigan at saka mag-asawa hanggang 1 to 3 lang. No? Pero, ang sabi din niya, kung gusto mo daw ng long and lasting relationship, kailangan paabutin mo yung relationship mo hanggang number 5. Diba? Kailangan mas palalimin mo pa, mas palawakin, mas pataasin mo pa yung level ng inyong relationship. Mga kapatid, itong pag-uusapan natin ngayong umagang ito, itong talata na ating pong mga binasa, pinapakita nito na ang Diyos or ng Panginoong Jesucristo, He wanted their relationship, no, to reach the transparency level. No? Nung tinanong ng Panginoong Jesucristo, itong mga apostol, ano ba pagkakilala nyo sa akin? Di ba? Pag kami nagtatanong sa inyo kung sino ako, paano nyo ako pinapakilala? So that is the transparency level. At doon gusto ng Panginoon na lahat ng nakakakilala sa Kanya ay maabot yung level na yun. So, ngayong umaga, sa iyong relationship sa Panginoon, nasa ang level ka na? Nasa cliche ka pa rin ba? No? Or nasa fact-sharing, opinion? No? Walang problema kung nasa 1 to 3 ka. No? Sapagkat lahat naman tayo ay dyan nagsisimula. Di ba? Pero ang nais ko lang malaman at ipaalam sa inyo ngayon pong umagang ito, ang Panginoon, hindi siya magsisettle hanggang 1 to 3 lang. No? Ayaw niya na ang pagkakilala mo sa Kanya ay hanggang opinion level lang. No? Anong palagay mo kay Jesus? Totoo ba yung mga sinasabi niya? Di ba? Ang gusto niya, maging transparent tayo sa Kanya at maging transparent siya sa atin. Mga kapatid, ang sabi po ng John chapter 17 verse 3. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos, gusto niya na makilala natin siya. Base dito sa talatang ito, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsabi nito. No? Ang kahulugan pala ng buhay na walang hanggan ay yung kilala natin ang Panginoon, no? Ang tunay na Diyos at ang Panginoong Jesucristo. And then, ang sabi pa dito, sa Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24, no? Basahin nga po ulit natin. Ready? Begin. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For this I delight, declares the Lord. So, kung meron kang ipagmamalaki sa mundong ito, no? Huwag mong ipagmalaki yung iyong katalinuhan, no? Yung iyong kayamanan o yung iyong lakas, o kahit anumang achievements, no? Huwag mong ipagmalaki sa mga tao. Ang dapat na tangi mong ipagmalaki, ipagyabang, ay kilala mo ang Diyos. No? Na naiintindihan mo, no, kung sino siya. Na alam mo na ang Diyos ay, siya ay mabait.
siya ay makatarungan, no? Siya ay matuwid. At kung ganito daw ang ating ipinagmamalaki sa mundong ito, nagagalak ang Diyos sa atin. Imagine that, no? Proud ba kayo na kayo ay Christian? No? Sinasabi niyo ba na kumaga sa inyong mga kaklase, no, Christian ako. Hindi ko ginagawa yan kasi Christian ako. Or ginagawa ko to dahil Christian ako. Because I am a follower of Jesus. May mga times na pinapahulaan natin sa kanila. No? Diba? Hindi natin bino-volunteer, no, kung sino tayo. Naalala ko si Ate Nitz, no, sa mga nauna sa CGBC. Natatandaan mo pa siya, Jai? Ate Nitz. Okay. Kasi 2 years old pa lang si Jai nun. Eh. Ako, 11 years old. Si Mami ay 10. 10 years old ka noon, Mami. No, siya po ay, Bible woman. Si Ate Nitz. At si Ate Nitz, pag nakatabi mo yun sa kahit saan, no? Sa jeep, makakatabi mo yun, o kaya sa pila, makatabi mo yun. In 5 minutes, malalaman mo Christian siya. Bakit? Sapagkat, ang una nung gagawin, bakit ka nakapila? Anong oras na? Yan, nagkiklishay na siya. No? Pero maya-maya sasabihin niya na, meron akong gustong share sa'yo. Kasi ito ay na-experience. Sharean ka na agad niya ng salita ng Panginoon. No? So, in 5 minutes, alam na agad ng mga tao na, nag-aaral ito ng Bible. Christian na ito. So, ilan sa atin dito, ngayon, no, na alam ng mga office mates ninyo, kaklase ninyo, kapitbahay ninyo, kabarangay, na kayo ay Christian. No? Na kayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang ipagmalaki natin, or kung meron kayong dapat na ipagmalaki, ay yung ipaalam natin, no, nakilala natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na makilala talaga natin siya. Of course, sa buhay na ito, because of our limited minds, hindi natin talaga makikilala ng buo, no, ang Panginoon. Kasi sabi ng isang manunulat, if you understand God, then He is not God anymore. No? Pagka naunawaan mo siya. Sapagkat ang katotohanan about God is beyond our understanding. It's beyond our imagination. Pero salamat sa Diyos, sapagkat bagamat hindi natin kaya siya makilala ng buo, nag-provide siya ng mga paraan, no, para makilala natin siya. Napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin, makilala natin ang Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Romans chapter 3 verses 10 and 11, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Dahil po sa kasalanan natin, mga kapatid, yun nga, napalayo tayo sa Panginoon, tayo naligaw ng landas, no? At sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa. Ang ibig sabihin niyan, walang qualified, no? Walang qualified to go to heaven, no? Walang qualified na makita ang Diyos. Kahit isa. Bakit? Sapagkat walang nakakaunawa at walang naghahanap sa Diyos. Okay? Kaya gusto ng Panginoon na makilala natin siya. Kasi kung aasahan ng Panginoon na tayo ang maghanap sa Kanya, hindi natin gagawin yun. Di po ba? And then, ito pa po. Ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6. Basahin nga po natin. Ready? Begin. My people are destroyed from lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Mga kapatid, gusto ko pong makita natin yung first line. My people are destroyed from lack of knowledge. So, kaya gusto ng Panginoon na makilala natin siya. Because if we don't know Him, all of us will be destroyed. At tandaan nyo ito, mga kapatid. Nung sinabi ito ng Panginoon, no? Because you have rejected knowledge, ang ibig sabihin po niyan, kaya
mamamatay ang tao because of lack of knowledge, hindi ibig sabihin, hindi dahil sa lack of information. Nakuha niyo ako? Hindi dahil sa hindi nila alam o walang nagsabi sa kanila o nagturo sa kanila about God. The reason why they will be destroyed and they do not know God is because they rejected, no? They ignored the law of God. Kumbaga, nandiyan na, no? Nandiyan na yung warning. Pero binaliwala mo, hindi mo pinansin, hindi mo pinahalagahan. Kaya mapapahama ka. Di ba? Pagka sinabi mo na nakita mo na may bangin dito, tapos yung mga nagbiyahe, no, ay dire-diretso sila. Ikaw, alam mo na mapapahamak sila pagka hindi sila nag-slow down, pero hindi mo ginawa. Pananagutan mo yun pag hindi mo binigyan ng warning. Pero pagka winarningan mo sila, at hindi inignore nila yung warning mo, hindi mo nakasalanan. Mga kapatid, ang lahat ng tungkol sa Diyos, lahat ng pwede nating matutunan about God was revealed to us. Ano po? Through creation and through God's Word, through revelation. Lalo na tayo ngayon na nabubuhay sa 21st century. No? Kasi pwede nating sabihin na, paano kung makikilala ang Diyos? Hindi naman ako nabuhay noong 30 BC o 30 AD, no? Nung nandito ang Panginoong Jesucristo. Pero nakita natin last week na mas mapalad yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo kaysa na hindi nakita, kaysa dun sa mga nakakita. Okay? Nasundan niyo po ako? So dito, makikita po natin na napakahalaga na makilala natin ang Diyos. No? Dahil kung hindi, we will all be destroyed. Okay? And then, ganito po, in-ignore ng mga tao, nating mga tao, no? Ang kaalaman tungkol sa Panginoon. Ang sabi dito, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. At sabi dito sa verse 32, although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, no, they not only continue to do this very thing, but also approve of those who practice them. So this is how people or human beings rejected the law of God or the Word of God. Kaya, yun nga okay lang sana kung wag mo siyang basahin, wag mo siyang intindihin, pero ang naging practice nila ay lahat ng bagay na ayaw ng Diyos. Lahat ng bagay na laban sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, we deserve punishment. No? We deserve to die to hell. Bakit po? Sapagkat tayong lahat ay sumuway at sumusuway sa ating Diyos. But, salamat sa Panginoon. Sapagkat sa kabila ng malala, kaawa-awa na kondisyon natin, nag-initiate ang Panginoon ng paraan, no? Nagbigay ang Panginoon ng pag-asa para tayo po ay makaiwas doon. At yun nga po, kailangan makilala natin ang Panginoon. So mga kapatid, ngayon pong 3 months na dadaan, ano? From March to May, ay magkaroon po tayo ng spiritual tune-up. No? So kumusta na ba? May mga nakikita na ba kayo na kailangang ayusin, no, sa ating pong buhay, no? Or may mga naaayos na ba sa ating belief system, no? Sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat napakahalaga na tama ang ating pong pagkaalam sa Panginoon because it will dictate our
belief system and our behavior. No? Yung ating paniniwala at yung ating kilos. Kung tama ang pananaw mo, no, sa Diyos, sigurado tama din, no, ang iyong paraan ng pamumuhay. At yan ang dahilan kung bakit po kailangan natin ng spiritual tune up, no? Para hindi tayo tumirik, no? Para hindi tayo mapagod, hindi tayo mag-alinlangan, hindi tayo ma-discourage, at lalo tigit hindi tayo mag-quit sa atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Ang pamagat po ng atin pong pag-uusapan ngayon pong umaga ay, who is Jesus to you? No? Sino si Jesus sa inyo? Or maybe, pwede natin gawin na, who is Jesus to me? No? Gusto kong maging personal ito sa bawat isa sa atin. No? Sino si Jesus sa akin? If somebody will ask me who Jesus is, paano ko siya sasabihin? Paano ko siya ikikwento? No? Paano ko siya ipapaliwanag kung sino si Jesus? At pag kwinento ko ba ang Panginoong Hesukristo, sa tao magtatanong sa akin, maniniwala ba sila na naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo? Will they be convinced that we are followers of Jesus? Di po ba? So napakaganda po ng tanong na ito, no? Na dapat po nating laging itanong sa atin po mga sarili. Sapagkat ang sabi nga ng isang mangangaral, our belief systems, no, our behavior will always depend on our understanding of who Jesus is. Okay? Yung paraan ng iyong pamumuhay, yung pag-solve mo ng mga problema mo, ay depende sa kung gaano mo kakilala ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, who is Jesus to us or to you? No? Ang panalangin ko po mga kapatid sa atin pong pag-aaral nito, as I've said, we have limited time, and limited words to explain who Jesus is. No? Pero ang panalangin ko sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, that He will show Him to us. Paliwanag sa atin kung sino ang Panginoon. So, ang tagpong ito pong Matthew chapter 16, kung inyo pong babasahin yung verse 13, sila po ay nasa Caesarea Philippi, no? Nasa north sila ng Israel, no? Northern Israel. At alam nyo ba na 40 days na lang ipapako na ang Panginoon sa krus sa pangyayaring ito, no? Kumbaga isang buwan at 10 araw na lang, no, ay ipapako na ang Panginoon, no? So, saan siya ipapako? Sa Jerusalem. At marahil yung 40 days na yon, yun yung ginugol nilang paglalakad, no? Kasi kung kayo po ay mapapapunta sa Israel, ay hindi po flat ang land na ito, kundi maraming mountains kang dadaanan. In fact, ang Jerusalem, kaya kung mapapansin niyo pag mababasa niyo, we go up to Jerusalem kasi pataas siya, no? Ang Jerusalem. Kaya pagka hindi maganda yung sasakyan mo, no, ay mahihirapan, no, umakyat. Pagka magbabike ka at pangit yung bike mo, hindi ka makakaakyat, no. Maglakad ka na lang para makaakyat dun. Pero ganito po mga kapatid. Ibig sabihin 3 years nang magkakasama, no, itong mga apostles, no. At 40 days na lang mamamatay na ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, no, teka, no, kailangang itas ko na yung level ng aming relationship. 40 days na lang ako eh. Kung kayo ay 40 days na lang mabubuhay sa mundong ito, anong gagawin niyo? Aayusin mo yung mga relationships mo, di ba? Kung magkagalit kayo ng parents mo, makipagkasundo ka sa kanya. No? Kung yung best friend mo, magkagalit kayo, or hindi mo natatawagan, di ba? Pero dito, 24/7 sila magkakasama for the past 3 years. At itong last 40 days ng Panginoon ay chinek ng Panginoon kung ano na ang pagkakilala ng mga tao at
ng mga apostol sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Sapagkat gustong ipakilala ng Panginoon yung kanyang sarili. Gustong ipaalam ng niya sa mga apostol na pwede pa siyang makilala ng mas malalim pa. At yan din po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Hindi sapat yung alam natin ngayon. At tama na yung 10 verses na memorize ko. Enough na siguro yung ako 41 years na akong Christian. No? Enough na siguro yung aking pamumuhay bilang Kristiyano, no, sa loob ng 41 years. No, I tell you, every evening as I pray sa Panginoon, ito pa rin ang prayer ko, Lord, teach me who you are. No? Turuan mo ako, ituro mo sa akin kung sino ka. Ipakilala mo sa akin kung sino ka. Kasi pagka sinusukat ko kung gaano ko kakilala ang Panginoon, ay may kukumpara ko pa siya sa aking kamao. No? Parang ganito pa lang. Kaliit ang aking pagkaalam tungkol sa Panginoon. Napakarami ko pang hindi pinapansin. No? Napakarami ko pang hindi inaalam about Him. Napakarami ko pang hindi nararanasan na gusto niyang iparanas sa akin na iniiwasan ko. Kasi natatakot ako. Diba? Mga kapatid, gusto ng Panginoon ngayong umaga na magkaroon pa tayo ng mas malalim, transparent level of communication, of relationship with the Lord. So, may makikita tayong tatlong events dito po sa Matthew chapter 16, verses 13 to 17. Ano ba ang nangyari dito? Papaano pinakilala ng Panginoon yung kanyang sarili sa mga apostol? Paano niya itinaas yung level ng kanilang relationship? Ang una na makita natin, the consultation, no? Ang pagsusuri, no? O ang pag-alam o pag-gather ng information. Okay, kung babalikan natin ang verses 13 to 14, ang sabi ng Panginoon dito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? No? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? No? Ano ang pagkakakilala nila sa akin? Ano ang sagot nila? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or the one of the prophets. Bakit ito ang tingin ng mga tao sa Panginoong Jesucristo? No? Imagine, sa Matthew chapter 16, bakit iniisip ng mga tao na si Jesus ay si John the Baptist? May idea ba kayo? May idea kayo bakit? Ha? Una, marahil magkamukha sila kasi magpinsan sila eh. Magpinsang buo. No? Kasi si Elizabeth at saka si Mary, magkapatid. Okay? So parang magkamukha sila. Pero tandaan nyo, no? Sa Matthew chapter 14, pinatay na si John the Baptist. He was beheaded by King Herod. So dito sa Matthew 16, patay na dyan si John the Baptist. Pero yun nga, bakit kaya? Marahil, ang dahilan ay dahil sa mensahe ni John the Baptist. They have the same message. Repent, no? You go back to the Lord. Kaya yun ang tingin ng mga tao, na since namatay si John the Baptist, baka ito ang bago na John the Baptist. Okay? And then, ang pangalawa, Elijah, no? Si Elijah. Sapagkat nakalagay po sa Malakay na itong si Elijah ay mabubuhay ulit. No? At mangangaral. So akala nila, ito ay si Elijah. Pero si Elijah, mga kapatid, siya po ay mabubuhay pa sa tribulation period. No? Hindi dito. And then, ang sunod, and still others, Jeremiah. Alam niyo kung bakit si Jeremiah? Sapagkat ang mga mensahe ng Panginoon, lalo na sa mga Pharisees, ay offensive. No? Kasi kung babasahin niyo ang book of Jeremiah, wala talagang sumampalataya sa Diyos.
sa mga mensahe niya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang mga mensahe ni Jeremiah ay puro judgment. No? Paparusahan kayo ng Panginoon pag hindi kayo nagsisi. So, ang tingin ng mga tao sa Panginoong Jesucristo ay parang siya ay si Jeremiah or parang isa lamang propeta. So mga kapatid, kung titingnan po natin dito, napakaliit, no? At kakaiba ang pagkakilala ng mga tao sa Panginoong Jesucristo. They thought that Jesus is just a human being, an ordinary man, just like people from the past. Diba? Hindi nila nakikilala in spite of the miracles, no? Na pinakita ng Panginoon. Ang dami ng miracles ng Panginoon dito sa Matthew chapter 16. Kung uurong kayo, no, katatapos niya lang pakainin yung 4,000, katatapos niya lang pakainin yung 5,000, no? Nakakamangha yun. Wala pang nakagawa no, kahit sino. Pero sabi ng mga apostles, ito ang tingin nila sa iyo. Okay? So the Lord Jesus Christ consulted the apostles. Ano ba ang tingin nila sa akin? Ngayong umaga mga kapatid, ano ang tingin natin sa Panginoong Jesucristo? Katulad din lang ba siya ni John the Baptist? Ni Elijah? Ni Jeremiah? Or yung ibang mga propeta? Siya ba ay ordinaryong tao pa rin para sa atin? Napakahalaga na malaman natin ito mga kapatid. Because He is not just a mere human being. Yes, He is 100% human, pero hindi lang siya 100% human being. Okay? Ang sabi pa dito sa verse 15, "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" No? Biglang sa kanila, inilipat yung tanong. Kayo, ano ang sinasabi ninyo tungkol sa akin? Sa pagsasama natin ng 3 years, 24/7, magkakasama tayo, how would you describe me to others? And to yourself. Mga kapatid, ngayong umaga, hindi ko alam kung gaano na kayo katagal na mga followers ng Panginoong Jesucristo. Pero maganda na itanong lagi natin ito. Gaano ko na ba kakilala ang Panginoon? Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ito tinatanong ng Panginoon dahil hindi alam ng Panginoon. No? Dahil hindi alam ng Panginoon kung ano na ba ang status ng kanilang relationship. Parang ganito po yan. Ang teacher, kaya siya nagbibigay ng exams, ay hindi dahil sa hindi alam ng teacher ang sagot. Tama ba? Kundi gustong ipaalam ng teacher sa mga estudyante. Kung alam nila ang sagot. Kung gaano nakarami ang alam nila doon sa subject, sa topic. Kung pwede na ba silang pumunta sa next level. Di ba? Kung ikaw ay first year college, after the exam, doon susukatin kung pwede ka nang mag-second year, or third year, or fourth year, or graduate. Di ba? At ganito po ang dahilan bakit tinanong ng Panginoon ang mga apostles, na kayo, ano ang pagkakilala niyo sa akin? Kayo, ano ang sinasabi ninyo sa kanila about me? Di ba? As I've said, tinanong ito ng Panginoon, hindi dahil sa hindi niya alam ang sagot. Alam niya. Gusto niyang ipaalam sa mga apostol kung alam ba ng mga apostol na ito ang isasagot. Kasi in that way, doon mo marirealize na, teka, gaano ko nga ba kakilala itong aking sinusundan for the past 3 years? Di ba? Tandaan natin, sabi sa Matthew chapter 9, verse 4, knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts?" Alam ng Panginoon kung ano ang iniisip natin. Alam ng Panginoon kung ano ang mga plano natin. Masama man yan o mabuti. Diba? At ito po ang gusto ko pong makita natin, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Hindi tayo pwedeng magkunwari. Hindi po tayo pwedeng magmaskara.
lahat po ay hayag sa Panginoon. Ito nga no? Alam ng Panginoon kung anong iniisip ng mga taong nakakakita sa Kanya. Kaya sabi niya, why do you entertain evil thoughts in your heart? Okay? So, maganda na katulad ng ginawa nga po ng Panginoon sa Kristo, let's always check, no? Let's always consult our hearts. No? Gaano ko na ba kakilala ang Panginoon? So, yun po ang una na gusto kong makita natin na nangyari dito. First, the consultation. Second, the declaration. Okay? The declaration. So, after na tinanong ng Panginoong Kristo, itong mga apostol na ito, hindi ko alam kung after na pagtanong nila, nagdebate muna sila. No? Pero ito ang nakakabilib na sagot ni Pedro. Okay? Ang sabi sa verse 16, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Alam niyo po, kung babasahin ninyo yung mga dialogue ni Pedro dito, sa dinabi-nabi ng mga dialogue niya, this is the best. No? Ito yung pinakamaganda, no? At ito yung may sense no? na kanyang sinabi. No, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Meron po siyang tatlo na dineclare sa 10 salitang ito. Pinapaloob ng sentence na ito na 10 salita. No? Na napakahalaga na ito'y malaman ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Na pagka nalaman niyo yung tatlo na declaration ni Apostol Pedro dito, that's enough para maunawaan natin ang Panginoon with our simple mind. Ano yung tatlong yun? Okay, kung babalikan natin itong 16, Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Ang una, nakita po natin, you are the Christ. Okay, ang Christ po, ito po ay Greek word ng anointed one or the chosen one. Okay? Ang Hebrew word po ng Christ ay Messiah, pinili. Yan po ang makikita po natin. Kaya sa ibang translation, kung mababasa nyo, you are the Messiah, the Son of the living God. Bakit po ito ay napakahalaga na makilala natin about Jesus? Kasi makikita po natin, it speaks about His mission. No? Ano ba ang mission ng isang Mesiyas? Ano ba ang mission ng isang Kristo? Ano ba ang isang mission ng anointed one? No? Okay, makikita po natin sa Isaiah chapter 61, verse 1, ito po ay alam lahat ng mga Hudyo. No? Ito po ay itinuro ng lahat ng mga teachers, ng mga rabbis sa mga Hudyo. Itong verse na ito ay tumutukoy sa parating na Mesiyas, sa parating na anointed one. Basahin niya po natin, ang sabi dito, ready, begin. "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners." Ito pong prophecy na ito ni Isaiah ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. No? Yung me dyan, ay, yun nga, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ito po ay alam ng mga rabbis, ng mga Hudyo, na yung me dyan ay hindi si Isaiah, kundi yung promised Messiah. The promised anointed one. So, itong Isaiah chapter 61 verse 1 ay na-fulfill. Ito po, sa Matthew chapter 11 verses 2 to 6. Itong John dito, ito si John the Baptist. Buhay pa dito si John. Sabi niyan, when John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see." Ano ba yung kanilang nakita at narinig? "The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor.
Blessed is the one who does not stumble on account of me. So, kung babalikan natin itong Isaiah, sino yung anointed? Anong gagawin? Anong mission ng anointed? To proclaim the good news to the poor, to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. So anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. So makita po natin dito, ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, sa mga tagasunod ni John the Baptist, sabi niya, bumalik kayo kay John at sabihin mo kung ano yung narinig nyo at inyong nakita. Na ito ay fulfillment ng prophecy sa Isaiah chapter 61, verse 1. Okay? Na lahat ng mga Hudyo ay alam ito at memorize ito at iniintay ito. Kaya nga sabi ni John, ikaw na ba talaga yung Messiah or mag-iintay pa kami ng iba? Hindi siya sinagot directly ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo kung bakit hindi niya sinabi, yes, ako. Mahina yun eh. Mas malakas yung balikan mo ang Isaiah chapter 61 verse 1. Yun ang fulfillment. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. I think, nai-share ko na ito sa mga sharing time at saka sa Bible studies. Pagka magsasalita kayo ng inyong paniniwala, lagi niyong sabihin, ito ang sabi ng Biblia. Hindi, ito ang sabi kasi ni Pastor. Ito yung pinag-aaralan namin sa CGBC Satellite. Hindi po. Dapat, kung inyo pong mapapansin, sinisikap natin sa biyaya ng Panginoon that every beliefs na meron po tayo ay buhat sa salita ng Diyos. Because it is powerful when you say it is coming from the Word of God. Bakit ka pumupunta dyan? Bakit ka nagsisimba dyan? Bakit yan ang ginagawa mo? Bakit hindi na ito ang ginagawa mo? Bakit dati ganito ang ginagawa mo? Pero ngayon, hindi na ngayon. Hindi na. Bakit iniiwasan mo na yan? The most powerful response is because napag-aralan namin yan buhat sa salita ng Diyos. At yan po ang example na pinakita ng Panginoong Jesucristo. That's how you answer. Kasi pagka sinabing, kasi sabi nito, o kasi sabi nun, ng mga taong yun, lahat tayo ay may mga weaknesses. Lahat tayo po ay may makikitang mali ang mga tao na pwedeng i-blame sa atin. Parang sabihin nila, talaga, ayaw mo nang gawin yan, nagmamalinis ka na. Diba? Pero pag sinabi mong, it's coming from God Himself. It's coming from God's Word. O sige, siksihin nila ang Diyos. No? At hindi pwedeng gawin yun ng mga tao. Okay? So, nakita po niyo po. So, ito po ang makikita natin sa declaration. Na nung sinabi po ni Peter that you are the Messiah, you are the Christ, you are the chosen one. Ang ibig sabihin, you are the only one. No? Wala nang ibang chosen. No? Wala nang ibang anointed. Wala nang ibang Christ or Messiah na darating. You are the one. Okay? Pansinin niyo yung article na ginamit, no? Sabi ni Pedro, you are the Christ. Hindi niya sinabing you are a Christ. Di ba? Kasi kung ginamit niya yung indefinite article, ibig sabihin may mga darating pa. Di ba? Pero nung sinabi niya, you are the Christ, it speaks of His mission. Bakit siya pumunta dito? To save the lost. Okay? Para bigyan tayong lahat ng pag-asa. Okay, so yun po ang makikita natin. Ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Ito ay mapapagkatiwala ang salita
na dapat nating tanggapin lahat, whether we like it or not. No? Ang Panginoong Jesucristo, Christ Jesus, no, came into the world to save sinners. Wala nang ibang tao na sinilang sa mundong ito na ito ang misyon. Ang Panginoong Jesucristo lang. Okay? Kaya kung meron kayo na iba na marinig na magsasabing they are the Christ or He is the Christ, no, itanong mo. Tanungin nyo sila kung magkakaroon kayo ng chance. Ikaw ba ay narito para iligtas ang lahat ng mga makasalanan? Ang ibig sabihin, ipapako ka rin sa krus. Diba? Tanungin nyo na pagka magkaroon kayo ng chance, nagsasabi na sila ang Kristos, sila ang tagapagligtas. Ibig sabihin, ipapapako ka rin sa krus. Diba? Kasi tapos na. No? Dumating na. At pabalik na ulit, no, ang tagapagligtas, ang Messiah, ang Anointed One. Okay? Ito po ay ang Panginoong Hesukristo lamang. By the way, yung Jesus Christ or Christ Jesus, yung Christ dyan hindi po apelyido. No? Diba? Jesus Christ. No? Ang ibig sabihin po nun, yun yung kanyang title. Ano? Christ Jesus, the Anointed One. Jesus, the Anointed One. Jesus, the Chosen One. Jesus, the Messiah. Yan po ang ibig sabihin noong Christ. Okay? Or ng Messiah. Okay? So, I hope clear ito sa atin, no? Na nung tinawag ni Pedro, nung kinilala, nung dineclare, ipinahayag ni Pedro that Jesus is the Christ, no? He knew, or Peter knew, his mission. Alam na ni Pedro ang kanyang mission. Ang mission ng Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, ngayong umaga? Alam po ba natin ang mission ng Panginoong Jesucristo? That's the first thing that you should know. No? Bakit siya nagpunta dito? Para maging tagapagligtas ng sanlibutan, ng mga makasalanan. At ayun nga, sabi ni Apostol Pablo, I am the worst. Okay? Ang pangalawa, nung sinabi niyang the Son, okay? The Son. Ang pinapakita po dito, ang dinideclare, or ang pinapahayag ni Pedro dito ay yung kanyang position. His position. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Hindi ibig sabihin na ang Panginoong Jesucristo is the Son of God, meron siyang nanay. Okay? Yun po kasi ang ano ang tawag doon? Biological na paraan para ikaw ay ipanganak o maging anak, di ba? Kailangan may tatay at saka may nanay. Di po ba? Pero dito po, hindi, ang pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo, that is His position, no, sa Trinity. Nakuha niyo po ako? Ang first person ng Trinity, ang position niya ay Father. Ang pangalawa ay Son. At ang pangatlo ay Holy Spirit. Hindi kaya sinabi na ang Panginoong Jesucristo ay Son dahil meron siyang pinanggalingan na nanay. Kundi ang punto po dito ay siya po ay anak. Dahil ang presentation, no po, ng Trinity, ng first person ay Father. So kailangan may Son. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay father kung wala kang anak. Kuha niyo ako. Pero, again, hindi po ang tinutukoy dito na son ay yung katulad na nangyayari sa atin dito sa mundong ito. No. It is the position. Sapagkat napakahalaga po ng son sa mga Hudyo. Okay? It speaks of his right. Pagka ikaw ay son, ikaw ang tagapagmana. Okay? Yung position mo is son, ikaw ang tagapagmana. So mga kapatid, dito, ang pinapakita ng Panginoon, no, ay hindi yung kanyang tawag ba dito? Biological position, no? Kundi yung kanyang divine position. Okay? Ang sabi dito, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you.
So the Holy One to be born will be called the Son of God. Ang sabi ng isang Bible scholar, kaya Son of God ang title ng Panginoong Kristo. Sapagkat yung second person, kailangan niya pumunta dito sa lupa. At kailangan niyang ipanganak. Okay? Para iligtas kayo at ako. Ngayon, so yun pala pastor eh. Kailangan pala niyang ipanganak eh. Di si Mama Mary, siya ay Diyos din dapat. No? Pero, makikita po natin dito, yan, dito po sa Matthew chapter 3, verses 16 and 17. Verse 17, sabi niyan, "And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Ang unang gusto makita natin dito, kaya nangyari ito po yung baptisan ni Christ. Pag-ahon niya, doon po sa tubig, may bumaba na kalapati, which represents the Spirit of God, and then yung boses na nagsasabi na, "This is my Son," which is the voice of the Father. Bakit po ipinakita ito sa sanglibutan? Para ipaalam sa atin that the Father is different from the Son, and Son is different from the Father, and also the Holy Spirit. Sila ay distinct, pero isa silang Diyos. Again, kung hindi maabot ng ating imahinasyon yun, that's because of our limited knowledge. We need to believe it by faith. Panampalatayanan natin na merong Trinity. Merong isang Diyos, pero tatlong persona. Ngayon, tingnan niyo po ito. Sabi sa John 17:5, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Ano po ang gusto kong makita natin dito? That the designation or the position of the Son is already there before the world began. Hindi nung pinanganak siya ni Mama Mary. Nakuha niyo po ako? Hindi siya naging Son of God dahil sa pinanganak siya dito sa lupa. Kundi, before the world began pa, yun na yung kanyang posisyon. He is the Son of God. Kasi sabi dito, "Now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." Okay? So, I hope na sundan niyo ako. At nakita natin na nung sinabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son." Napaka-importante po na malaman natin yun din. Para sa ating pong pagkakilala sa Panginoon Kristo. That He is the Son by position. Na yung kanyang designation na yun, na yung kanyang position na yun, ay nagsimula pa before the world began. Bago pa nagsimula ang oras, bago pa nangyari ang lahat, yun ang kanyang position. Okay? So, yun po ang makikita natin na nilalaman ng declaration ni Peter. So, his mission, his position, and then his deity. Yung kanyang pagka-Diyos. The Son of the living God. Hindi lang siya basta Son, but He is the Son of the living God. Bakit kailangang sabihin na the Son of the living God? Bakit hindi na lang sinabi ni Pedro na the Son of God? But sinabi na the Son of the living God. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat kung inyong aalalahanin yung mga talata na binasa natin noon, about the idols, about the gods. Ang sabi doon sa Isaiah, wala silang tenga. May tenga sila pero hindi sila nakakarinig. May mata sila pero hindi sila nakakakita. May kamay sila pero hindi sila nakakakilos. Nakakatulong. Ano ang ibig sabihin nun? Patay sila. Sila ay worthless. Wala silang kwenta. Pero nung sinabi ni Pedro, He is the Son of the living God. Siya ay anak ng buhay na Diyos. Siya ang anak ng tunay na Diyos. Siya ang anak ng Diyos na sinasamba natin. Okay? Kaya makita po natin dito na ang Panginoong Jesucristo,
since He is the Son of God, He is God. No? Sabi ng isang pilosopo, ibig mo sabihin, kung si President Bongbong Marcos ay presidente, si Sandro ay presidente din. No? Yun ang sabi ng mga pilosopo. Na hindi, kasi ang pinag-uusapan dito ay yung nature, yung likas. Ang ama ay Diyos, so natural na ang anak ay Diyos, no? Tayo ay tao, so natural na magiging anak natin ay tao. Yung paborito nating aso ay aso, so natural ang kanyang magiging anak ay pusa. Aso din. So nature, no? So makita natin dito na ang Diyos, ang anak ay Diyos, no? Sapagkat yun ang kanyang posisyon, no? At yun nga, ang designation naman ng first person ay Father. So ang Panginoong Jesucristo ay Son. Sila ay parehong Diyos. Okay? Pero again, ulitin natin, sila ay parehong Diyos pero isa lang ang Diyos. May tatlong persona. Okay? So, makita po natin dito na ang sabi diyan sa 1 John chapter 5 verse 20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true by being in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Pinapakita dito mga kapatid, yung katotohanan that Jesus is God. Okay? Bakit ko po kailangang ipaalam ito sa atin? Sapagkat may mga grupo po na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pag may grupo na nagsabi sa inyo na si Jesus ay tao, tama yan. Pero, kung may grupo na magsasabi sa inyong si Jesus ay hindi Diyos, mali yun. Hindi yun nasa Bible. No? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, He is 100% human nung siya'y naandito, at the same time, 100% God. Bakit ganun? No? Una, Diyos siya, kaya niyang gawin yun. No? Kung tayo, sa isip natin, hindi natin kayang gawin yun. Yung dalawang nature mo, di ba? Parang tao at saka aso. Kumbaga parang ganun, ano? Ang Panginoon, tao at saka Diyos. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat kung ikaw ay tagapagligtas, no? Dapat ng tao, dapat ikaw ay may katangian na tao. Kasi paano ka maiintindihan ng tao? Di ba? Ngayon, kung ang magliligtas sa iyo ay kung ang kaligtasan ay buhat sa langit, kailangan yung tagapagligtas ay galing din sa langit at makalangit. He is divine. Para makapag-communicate yung Diyos sa atin. Sapagkat kung directly ang Diyos ay makipag-communicate sa ating mga human beings, ano mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Okay. So, kailangan merong isang magliligtas sa atin na may dalawang nature. Okay? Para makipag-communicate sa atin at makipag-communicate sa Diyos. Parang interpreter. Di ba? Alam nyo ba, subukan nyo na bang mag-interpret? One time, in-invite ako sa Chinese church. At pagtayo ko, merong isa ring nakatayo na lalaki. So, preach ako. Sabi nung nakatayong lalaki, saglit lang. Bagalan mo yung pagsasalita mo. Kasi ini-interpret niya sa Chinese yung pinipreach ko. Hanggang sa sabi ko, saglit lang po. Lahat po ba dito nakakaintindi ng Tagalog, ng Taglish? Ang sabi nung audience, opo, pwede bang paupuin na natin itong interpreter? Kasi nakakaintindi naman kayo ng Taglish. So, okay na. So, nag-preach ako ng Taglish. Alam niyo, hindi na ulit ako iniimbitahan. Kasi importante pala sa kanila yun. No? Na ma-interpret in their own language. Kahit na naiintindihan nila yung sinasabi ko. No?
Pero importante sa kanila na marinig nila in their own language yung Word of God. Mas na-appreciate nila. Kaya ganun ang ginawa ng Panginoong Kristo. No? Kaya meron siyang dalawang nature. No? Para maintindihan natin kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Diba? At para makapag-communicate din siya directly to God. So, yan po ang makikita natin. No? Bakit ang Panginoong Kristo ang tagapagligtas? Wala nang iba. Kasi siya lang yung may dalawang likas. 100% man and 100% God. Wala nang iba. No? Kahit si Kibuloy, walang ganyan. No? Magpa-check nyo yung dugo nun. Diba? And then, ano pa sabi ng Titus chapter 2, verse 13? Basahin nga po natin. Ready? Begin. While we wait to the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Napakaliwanag po nito. No? That Jesus is God. No? Our great God. Siya po yung iniintay natin na magbabalik. Okay? So, nung sinabi po ni Pedro that you are the Son, you are the Christ, the Son of the living God, he is declaring that Jesus is God. Okay? Wala nang iba. Kaya, mga kapatid, sana ito po ay wag nating kakalimutan sapagkat ito po ang foundation ng ating pananampalataya. The moment you believe that Jesus is not God, magkakaproblema tayo. No? At the moment na paniwalaan po natin ito, panampalatayanin natin ito. Alam niyo po ba kung anong effect nito? When we believe that Jesus, when we believe His mission, His position, and His deity, we are safe, mga kapatid. We are safe. Hindi ka na matatakot because ang nagligtas sa iyo ay Diyos. Kung ang nagligtas sa iyo ay tao, kabahan ka. Kabahan tayo. But when God is the one who saved us, sigurado yun. No? Kung sundin mo yung kanyang inuutos, siguradong mangyayari yun. No? Kung yung utos niya ay para mapabuti ka, pag sinunod mo yun, mapapabuti ka. Pag sinabi niya, pag sinampalatayan mo si Jesus, you will go to heaven. You will go to heaven. Why? Because He is God. Okay? Kaya, ito pong pangatlo, ang gusto kong makita natin, the commendation. No? The commendation. Pagdating dito po sa verse 17, nung marinig ng Panginoong Jesucristo, itong declaration ni Pedro, anong sabi niya? Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. No? Mapalad ka, Simon, anak ni Jonah. Sapagkat itong katotohanan ito na sinabi mo, hindi mo yan natutunan galing sa tao. Yung flesh and blood dyan, ang ibig sabihin niyan ay human. No? Hindi yan galing sa tao. Hindi mo yan natutunan galing sa mga religious leaders. Hindi mo yan natutunan sa tatay mo. Hindi mo yan natutunan sa asawa mo, sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo. Kundi natutunan mo yan dahil yan ay inihayag sa iyo ng Ama na nasa langit. Tandaan niyo po, gaya na sabi ko last week, makikilala lang natin ang Panginoon kung ihahayag niya sa ating sarili. Kung sino siya. Ako, I cannot show you the Lord Jesus Christ. Hindi ko kaya siyang ipakilala sa inyo. It's only God na pwedeng magpakilala sa Kanya ng buong-buo sa inyo. At yun po ang nangyari dito. Ni-reveal ng Ama kay Pedro kung sino ang Panginoong Jesucristo. At ngayong umaga, kung atin pong panghahawakan, no po, yung sinabi ni Pedro, no, you are the Christ, the Son of the living God. Kung ipapamuhay po natin yon sa ating pong buhay, it's the Father who is revealing it to us. No? Hindi dahil sa, narinig ko yan kay Pastor Eleno. O, narinig ko yan sa radyo. Narinig ko yan sa TV. Hindi po. It is the Father who revealed it to us. Kaya ang dapat nating purihin at pasalamatan ay ang Diyos Ama. Pero mga kapatid,
itong commendation na ito ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, no, ay merong tatlong implication. Merong tatlong ibig sabihin. Okay? Bakit niya kinumend si Pedro? No? Bakit inireveal ng Panginoon kung sino si Christ kay Pedro? Okay? Ano yung tatlong implication? Una, the Lord reveals Himself to ordinary people. Like you and me. Diba? Inihahayag ng Panginoon kung sino siya sa mga ordinaryong tao. Sometimes, ang akala natin, yung mataas na edukasyon ay para lamang sa mga mayayaman. Di po ba? Para lamang sa mga may kakilala. Diba? Para lamang sa mga may sikat, mga sikat. But I firmly believe, ngayon pong umaga, the highest education na pwedeng matanggap ng tao is the knowledge about God. The knowledge about Jesus Christ. At ito ay inihahayag, no, ng Panginoon sa mga ordinaryong tao. Si Pedro, he is an ordinary person. Siya ay mangingisda. At nung unang panahon, ang kaugalian ay ganito. Pag walang pangpaaral ang tatay mo, pang-college, no? Kasi siyempre pag nag-college ka, tataas ang tawag dito, lalaki yung kita mo, no? At gaganda yung estado mo sa buhay. Pero kung walang pampaaral ang iyong tatay, kung ano yung trabaho ng tatay, yun ang magiging source of living. No? Yun ang magiging livelihood mo. So, since Peter, at his old age or adult age, he was a fisherman. So, yung tatay niya ay fisherman. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay son of carpenter. Kaya ang Panginoong Jesucristo, carpenter siya. Diba? So, anong ibig ko sabihin? Ordinary people. God revealed Himself to those people. At sa atin din, no? Alagay ko wala naman ditong presidente ng Pilipinas or mayor. No? We are all ordinary. So, ang Panginoon, i-reveal niya ang sarili niya sa atin. Okay? Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 21, bakit nire-reveal ng Panginoon sa ordinary people kung sino siya? Basahin niya po natin. Ready? Begin. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. So, ang pinipili ng Panginoon para i-reveal kung sino siya, no, ay yung mga ordinaryo. Yung mga hindi marurunong. Yung tinitingnan ng lipunan na hindi dapat pansinin. Bakit ganun ang ginagawa ng Panginoon? To shame the wise. At ito pa yung ultimate, para walang sino man ang makapagmalaki sa ating Panginoon. Maraming mga mayayaman at matatalino ngayon, pero nakakalungkot, hindi nila kilala ang Diyos. Yung mga mahihirap naman, no, yung mga kapos, nalulungkot sila dahil kulang ang kanilang edukasyon. So, ano yung pipiliin nyo? Mayaman kayo, pero hindi nyo kilala ang Diyos. Pero mahirap kayo, or mahirap kayo, pero kilala nyo ang Panginoon na dapat mong ipagmalaki. Diba? Yung yaman natin, hanggang kailan mo lang yun gugugulin? Hanggang anong edad lang? Diba? Pero yung pagiging mahirap natin, hindi ko naman ibig sabihin na huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong mag-aral, magpakahirap na tayo. Pero kung ang tingin natin sa ating sarili ay hindi katulad nila, huwag tayong ma-discourage, no? Huwag tayong magtampo sa Panginoon, sapagkat may dahilan ng Panginoon kung bakit pinapadaan tayo sa mga ganitong bagay. At ito ang isa sa mga dahilan. Di ba? Para hiin yung mga matatalino dito at saka yung mga malalakas, ito yung mga walang Diyos, hindi kinikilala ang Panginoon. Okay? So,
Mga kapatid, if you think that you're an ordinary person, i-reveal ng Panginoon ang sarili niya sa atin. Okay? Next, hindi lamang ordinary people, but observant people. Observant people. Yung mga tao na gustong matuto. No? Yung mga tao na tinitingnan kung ano ang nangyayari. Sabi po ni Pedro, ito yung sulat niya, no? Sabi niya, "For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we are eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, 'This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased.' We ourselves heard this voice that came from heaven, and we were with Him on the sacred mountain." So, ito pong si Pedro ay isa sa mga saksi, no? Isa sa mga nag-observe sa relationship ng Diyos Ama at saka ng Diyos Anak. Okay? So, yung mga tao na willing na matuto, no? Willing na makita ang Panginoon, doon nagpapakita ang Panginoon. Pero yung sa mga tao na binabaliwala, no, yung bawat pagkakataon na makilala, no, matutunan kung sino ang Panginoon. Hindi talaga natin siya makikilala. No, hindi talaga natin siya matututunan. Marahil ang dahilan kung bakit, kung susuriin natin ngayong umaga, ang atin pong pagkakilala sa Panginoon ay kakaunti lang, ay dahil marami tayong iniiwasan. Marami tayong binabaliwala. Si Pedro, kasama ni John, kung babasahin yung kanilang mga sulat, we are eyewitnesses. At itong mga pinagsasabi namin, ang sabi niya sa verse 16, "For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ." Hindi lang sabi-sabi, hindi lang kwento, no? Hindi lang ito minarites sa amin, itong aming itinuturo sa inyo, kundi naobserbahan namin ito, nakita namin ito, nasundan namin ito. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, if you want to know the Lord, He will reveal Himself to you. No? Kung ipapanalangin mo sa Panginoon, "Lord, please, reveal yourself to me." At ipapakita yun ng Panginoon. Then, ang sunod po, hindi lamang observant people, but obedient people. Okay? Mga sumusunod na mga tao. Sabi sa John 14:21, "Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them." Okay? So, sino lang yung papakitahan ng Panginoon ng kanyang sarili? Those who will keep my commands. Those who will follow me. Those who will obey me. Ngayong umaga, mga kapatid, if you are willing to follow the Lord, He will reveal Himself to you. At yung pagkakilala natin sa Panginoon ay depende sa kung gaano natin sinusunod siya. Sundan niyo ako? No? Yung dami, yung lalim ng pagkakilala natin sa Panginoon ay depende sa dami ng ating sinusunod. Kaya mga kapatid, ang hamon ko sa bawat isa, no? If you want to know the Lord, obey Him. No? Lahat ng kanyang inuutos ay gawin po natin. Alam niyo po, merong sikat na sapatos ngayon. On. No? Sinong may on na sapatos dito? At ito po ay bago lang. Siguro mga 5 years pa lang ito. Pero grabe ang mahal ng sapatos na ito. No? Pero parami ang bumibili niyan. At lahat ng nagsasabi na bumili niyan ay na-enjoy nila yung sapatos na yan. Kaya ako rin, gusto ko rin bumili. Kaya lang, ang mahal. So, nagtingin ako sa Lazada. At alam niyo ba kung magkano yan sa Lazada? 2,000. Pero yung tunay na price niyan, 10,000. No, dito sa sapatos na ito. At nakapanood ako ng isang reel. No? At ang sabi nung nagsasalita doon sa video, hawak niya yung on,
na sapatos at ang sabi niya, mapapansin niyo talaga. Pagka 2,000 pesos yung inyong binili noon at saka 10,000 pesos. Mapapansin niyo yung fake at mapapansin niyo yung genuine. No? Yung 2,000 pesos noon, wasak agad. No? Pero yung 10,000, nai-enjoy mo at tumatagal siya. Mga kapatid, ngayong umaga, anong dahilan at binanggit ko po ito? Marami po sa atin sa panahon ngayon ang hindi ganun kakilala ang Panginoong Jesucristo. And many times, the Christ that they knew is fake. No? Yun ang ating hinahabol, yun ang ating pinapanalanginan. Yung hindi totoong Kristo. At mga kapatid, kung gagamitin natin ang salita ng Diyos para suriin kung sino ang totoo at hindi na Kristo, you will see the difference. No? Pagka na-meet mo at pagka nasa sayo ang tunay na Kristo, the Son of God, the Messiah, you will experience ang pangako ng Panginoon na abundant life. No? The life, no, na mai-enjoy natin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa walang hanggan. Kaya ang desire ng aking puso ngayon pong umaga, ang aking pong panalangin, when we are asked, no, who is Jesus to us? There is only one answer. He is the Messiah, the Son of the living God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon, bagamat ito'y kulang, para kilalanin kung sino ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Kristong ito, ang Diyos na ito na nagligtas sa amin, siya po ang namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Siya po, Panginoon, na nagpakahirap para bigyan kami ng kaligtasan. Kaya, Panginoon, nawa ang katotohanan ito ay magbigay po sa amin ng comfort, ng encouragement, ng inspiration na patuloy na paglingkuran ang Panginoon, patuloy na pag-aralan ang inyo po, Panginoong salita. Sa patlatang ito, Panginoon, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Haba ng message ko. Salamat, Pastor Leno, sa isang magandang mensahe na ating pong napakinggan. At alam niyo po, tunay nga po na salamat tayo sa mensahe dahil tayo pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na makilala ng Diyos Anak. Sa ating pong pangwaas na pag-aawitan at in response sa ating pong awitin sa gitna po ng ating ng krus na pinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lumang krus, siya po ang naging dahilan ng ating kaligtasan. So, at ipinakita po dito ang pagmamahal at kadakilaan po ng ating Diyos Anak. So, sa ating pong awitin, habang inaawit po natin ang ating last song, ay naway magpakita ito na sariwain natin po ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Awitin po natin ang lahat ng isa. Lahat po tayo ay magsitayo.